Yan, pakita natin yung picture. Yan daw ang nakakulong. Okay. Smile lang, todo. Nakakulong kaya to, nakainom. Neil Borse, salamat po. Thank you very much. Shane September, salamat po. Hindi ko alam kung nakakulong ito o nakainom. Bakit kanyo? Nakasmile eh. Parang si First Lady. Naka-smile. Oh. Diba? Nakainom Servana at hindi yan nakakulong. Hindi makikita mo nga dito eh. Yan oh. Wala ba? Oh, asan na yung papansin na vlogger? Nandiyan pa? Panoorin pa natin to ha. Ito. Kasi nakakaligtaan na natin eh, di ba? Oh, congratulations bagong Pilipinas. Ininasura ng Korte sa Leyte ang drug case laban kay Kerwin Espinosa. Ayon sa Baybay Leyte RTC Branch 14. Bagong Pilipinas, bagong laya. Ayun, bagong laya. Sapat ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay Espinosa. Gayon din, laban sa mga kapwa niya akusadong sina Marcel. Sasabihin na naman ng ibang mga ensimada, separate naman ang executive from the judicial. Di sige, bahala kayo. Separate naman yan, kaya ganito. Hindi kasi na nakikita yung bigger picture. Bakit noong mga panahon noon, malalakas ang loob ng mga... Not this particular. I'm not pointing on this particular judge. Bakit malalakas ang mga officer of the court noon? Kasi alam nilang meron silang Duterte. Ngayon, mas madali na ho eh. Again, I'm not saying on this particular instance Hindi ko sinasabi nitong particular na judge na to, particular prosecutor na ito, ganito. Pero ito ang general thing ngayon na naririnig ko sa mga ilang kapulisan. Kasi ngayon, ito na yung pagkakataon mo lumaya. Ito yung panahon na yun. Bakit kanyo? Hindi ho nagbibigay ng statement ang presidente tungkol sa ganyan. Kasi kung maaalala nyo nun, ang Pangulong Duterte nagbigay ng ganyan na statement. Kayong mga judge huwag kayong magpabayad. Naalala nyo nun? Nagbigay siya ng statement kasi huwag kayong maglukuhan. Etong mga, not particular this person etong mga parte ng mga kartel, madaming pera yan. Milyon, wala yan. Pinambababae lang nila yung milyon. As in, wala ho, hindi, it's not a question. Naalala nyo, di ba? Yun yung sa di ba, Colombia, yung kartel doon. Ultimo ngang pinanggagatong na nila yung pera eh. Sa sobrang dami ng pera, hindi nila alam kung saan dadalhin. Ibinabaon na nila sa lupa. Ganong katindi yun. Di ba po? Ibig sabihin, talagang sobrang daming pera nila. Kaya they can buy anyone at any time except pag ang presidente ay matikas. Katulad ni Pangulong Duterte nun. Kaya nga nagbigay ng statement si Pangulong Duterte nun, di ba? Na walang huwag kayong magpapabayad. Pag kayo nalaman ko nagpabayad, kayo ang sisiguraduhin kung Ganun si Pangulong Duterte, di ba? O yung kay Paulo Escobar, yan. Alam mo, yung kay Paulo Escobar, yung kay Escobar na yan yung Pablo Escobar. Yung kay Pablo Escobar na yan, yan po ay simbolo na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Di ba ho? Sabi nga nila, narco state na tayo ngayon. Totoo naman, Marcos state tayo ngayon, di ba? Totoo naman, na ganyan talaga yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya matatakot talaga yung mga judge. Kasi hindi lang financially malakas ang mga drug cartel Ang mga drug cartel po kaya nilang manakot. Kaya nilang manakot na mga huwes at hindi ho lahat ng huwes i-risk ang kanilang buhay para lang makapagdesisyon sila ng para sa bayan. They won't. Especially if they know
na tangina, maiipit ako dito. Hihingi ako ng security sa pulis, hindi naman ibibigay sa akin. Pati yung ilang pulis kasangkot. Paano ako lalaban dito? Hayaan ko na lang, pikit mata na lang po ako. Tapos hindi ko sinasabing si Pangulong Marcos ay protector, pero hindi ko kasi siya nagbibigay ng strong statement. Di ba? Siyempre, kung ikaw doon ka titingin eh. Ngayon, nung panahon ni Duterte, ganun eh. Eto, presidente namin. Yari kayo, papatayin kayo lahat. Matapang to. Kaya matapang din kami. Kaya yung mga nasa baba, matatapang din. Ngayon, laya na. Di ba? Yan ang bagong Pilipinas. Adorco, Jose Antipuesto, Alfred Batistis, at Brian Anthony Zaldivar. Pinababalik na rin ang... nauna na dyan. Ito, abangan nyo pa. Nauna na dyan si De Lima. Ito, may isa pang big personality na makakalaya ngayon. Grabe ho yun. Para lang, ayoko na lang banggitin, pero may nagsabi na sa akin ito, makakalaya ito para makuha nila yung Mindanao. Naku po. 600,000 pesos na piyansang ibinayad ni Espinosa. May kinakaharap pa ring mga kasong money laundering si Espinosa sa Pasay. Bagamat nakapagpiyansa siya, binuhay din ng Court of Appeals ang 2 pang kaso ni Espinosa kaugnay sa illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms. Nako. Ay, nako. Wala. Kaya nga alam mo, dapat hindi natin mapalagpas tong mga issue na to kasi nangyayari dahil sa ito po ay nakakaligtaan na ho ng mamamayang Pilipino dahil nakakonsentrate sa dapat po tayo maging aware ho tayo kasi alam nyo minsan yung mga Pilipino minsan lalo na mga netizen may tendency kung ano yung sikat na topic yun lang ang pinanunood. Kaya tuloy na ito isang araw pa ito nakaligtaan ito Kaya nga sabi ko, kahit isang araw to, di-discuss ko ito. Kasi ganito talaga tandaan ninyo, hindi ko inaakusahan to si yan. Yang tao na yan. Pero, pag ang mga leader nakakalaya, matindi ang consequence nito. Ano ibig sabihin ko? Marami hong mangyayaring hindi maganda. Marami hong pwedeng tandaan nyo leader ito So ibig sabihin yung mga galamay nito makakagalaw na uli, malaya na uling magtatrabaho. Kaya nga sunod-sunod ngayon alam mo ito, tinan mo to panoorin nyo to, grabe ho ito. Samantala, tinangkang sunugin ng riding in tandem ang isang tindahan sa Cebu City. Ang krimen nakuhanan pa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Biglang huminto sa labas ng isang clothing shop sa Salinas Drive, Lahog, Cebu City ang motorsiklong ito alas 2 ng madaling araw noong nakaraang Huwebes. Biglang bumaba ang angkas na may bote. Binuksan niya ito at inihulog sa loob ng gate ng establishmento. Umalis ito at muling bumalik at may inihulog ulit sa loob ng gate. Maya-maya, biglang nagliyab ang establishmento. Ang laman pala ng bote, gasolina. Agad lumapit ang isang lalaking nakapansin ng sunog. Sinubukan niyang pigilan ang apoy gamit ang fire extinguisher pero hindi ito gumana. Hindi gumana, hindi lang niya mabuksan. Kaya dapat alam natin yan yung twist. Ganyan yan meron yan Meron yan sa elevator twist, tapos pull, tapos 'di ba? May ganyan tutok mo muna bago mo ipindutin. Hindi lang niya napagana. Napadaan din sa lugar ang mga kawani ng Cebu City Hall na sakay ng truck. Sinubukan nilang apulahin ang sunog gamit ang tubig mula sa dala nilang maliit na bote. Kasalanan na naman yan ng presidente. Wag kang tanga. Wala tayong sinasabing kasalanan ng presidente. May sinabi ako. Nangungunahan mo, nanonood ka dito, pero ikaw na lang mag-vlog. Wala pala makikinig sa'yo. Ang sinasabi natin dito, simpleng-simple lang naman po. Ganito na ang sitwasyon ng ating bansa. Bumalik na naman tayo doon sa nakaraang problema natin ng criminality. Dati, tahimik na, mapayapa na, safety na mga tao natin. Bumalik na naman tayo. Bakit to? Ang resulta niyan, tandaan ninyo,
karamihan ng crimes na nangyayari sa Pilipinas, it's either yan po ay nanggagaling sa droga, nagkakaproblema sa bayaran, o di kaya sa negosyo, medyo nagkakaanuhan. Mahirap pong pigilan yan kung ang atensyon ng gobyerno natin ngayon ay hindi po para sa peace and order. Kasi whether you like it or not, ang Pilipinas po ay talaga namang sobrang malaki ang populasyon. Dahil malaki ang populasyon, may tendency talagang magulo. At the same time, dahil sa sobrang laki ng populasyon, matindi ang kahirapan. Pag matindi ang kahirapan, ang tao tumatakbo minsan o kadalasan sa mga easy way na makakuha ng pera. Kaya dapat yung radical problem ay kailangan mo ng isang radical solution. Hindi pa pwedeng papanjing-banjing lang. At alam naman natin, kaya naging effective si Pangulong Duterte noon. Dahil si Pangulong Duterte noon, peace and order ang kanyang focus. Yan ang focus niya, peace and order. Ngayon, ano focus? KOJC. Tsaka si Pastor Kibuloy. Lahat ng puwersa ng gobyerno ilusob kay Pastor Kibuloy. Hindi, totoo naman di ba? Kung dyan sana nila nilagay sa mga probinsyang, isa nga nakakita ng ang ayos-ayos ng Davao, ang tahimik ng Davao, punong-puno ng pulis. Punong-puno ng checkpoint. Ang ayos-ayos ng Davao, maganda pagpapatakbo doon. Tinanggal yung mga pulis, pinalitan ng mga taga-Maynilang walang alam sa Davao. Mali. Di ba? Tapos sasabihin nyo, huwag nyo isisiyang kay Marcos. Bakit? Ako ba leader ng PNP? Ako ba magdi-decide ng kung saan ilalagay ang mga PNP? Hindi, tanungin lang kita. Sino magdi-decide? Sino bang ang pinaka-pinuno ng PNP aside from the PNP chief? Si Secretary Abalos, di ba? O after Secretary Abalos, sino? Kaya natin pinupo na ito. Hindi natin sinasabing sinisisi natin si Pangulong Marcos. Pinupo na natin ito para mapansin ni Pangulong Marcos na, Mr. President, yung mga tauhan mo, puro pamumuliti ka inaatupag. Yung mga sekretary mo, puro pamumuliti ka inaatupag. Puro si Pastor Kibuloy ang gustong ipitin at saka si Pangulong Duterte. Tama, mali. Di ba? Wag ako kasi alam mo, ako nga, dami nga nag-aano sa akin na kesyo daw, ba't di ko tinitira si Marcos directly? Kasi nga, I understand yung hierarchy ng gobyerno natin. At ako, I'm still hoping, very optimistic na tao ako. I'm still hoping na sana mapansin ni Pangulong Marcos itong mga to at alam mo yun, sana mapansin din ni PNP Chief ito, ni PNP Chief Marbil na, Sir, damihan ninyo na ang pulis sa karsada. Ang gulo-gulo na. Tila yung ibang pulis busy sa mag-escort sa mga Chinese. Diba? Yun ang totoo Ano yun ako? Nangalampag pa sila sa gate para abisuan ang tao sa loob. Naapula lang ang sunog matapos magpahiram ng fire extinguisher ang katabing establishmento. It was really intentional. So immediately we coordinated with the PNP, specifically the Mabolo Police Station, para makuha yung identity ng mga suspects. Kung wala yung intervention, malamang malaking sunog ang mangyayari noon. May tinitingnan ng motibo sa panununog. Hindi natin alam, maybe competition sa business or personal grudge or So yun na nga sinasabi natin, whatever the reason is, kung maraming checkpoint na inilalagay sa mga lugar, sigurado kahit papaano mababawasan yan. Kaya lang kasi lahat ng checkpoint nasa Davao.
Busy sila sa Davao. Kaya wag yun ang pansinin, ha. Kawawa naman kasi ano gusto nyo lahat? Hindi pwede, Davao lang muna. Davao ang pinakamagulo Ay, nako. Pag-usapan natin ng Pogo. Alam nyo kasi itong Pogo na to, dun sa Porac, Pampanga na yan, may nakitang uniforme ng China, di ba? Diniscuss natin kahapon. At dahil doon sa diniscuss natin, merong isang nag-analyze na doktor ba yun? Tama ba yun? Pagkaalala ko. Na sinasabi niya na may nakita siyang patch na hindi ho galing sa China. Galing ho sa Amerika. Tapos may nag-message sa akin. Tapos ginugel ko din po. At ito ho yung patch na yan. Ayan, makikita ninyo. Ito po yung patch na mabibili mo. Army Division ng Amerika, mabibili mo yan online. Yung patch na yan, yung sinasabi nilang uhaw na eagle. Hindi. Screaming eagle yan, kaya nakabuka bibig yan. Hindi dahil sa naghahanap ng uod yan, pero screaming eagle daw ang tawag dyan, airborne. May price pa nga, kaya nga nabibili lang. Sabihin, not necessary na yan po ay totoong galing China yung uniforme. Parang ang dating lang po talaga nito ay para takutin o galitin ng mga Pilipino sa China. Okay. Paano mo naman nasabi yan, Banat Bay? Kasi panoorin nyo to. Meron ng malalang nangyayari sa mga Pogo. Kung yung kwento nila, yung script nila na may Chinese spy sa loob ng mga Pogo. Di ba very, very alarming siya, very supposedly malala na tayo, ibig sabihin. Tama, mali. Kasi yun ang pinalalabas nila May mga Chinese militia, Chinese spy na nandyan sa loob ng Pogo. Di ba? Hindi pala militia, Pogo, spy pala. Diba? Yun yung packaging nila May mga Chinese na spy na sa loob ng Pogo. Pero magtataka ka, bakit hanggang ngayon, ayaw pa nilang iban ang Pogo? Anong purpose nila? Na-realize na pala nilang malala na ito Bakit pa hindi nila maiban-ban itong mga Pogo na to? Diba? Ay. Panoorin nyo to, ha? Ito. Matatawa ka talaga, sabi ko. Ay nako, walang kwenta talaga. Wait lang, ha. Ayan. Ito yun yan yung nakita, ito yun, yan. Di ba? The next performance will start momentarily.